Sound check. Okay, good morning. Welcome to our daily morning devotion. So, we're here again sa tuang discussion, especially karon nga buntagon, no. I'm happy o nalipay ko karon nga time tungod sa grasya ug ugma sa Dios nga gihatag niya kanato another na pud nga day nga ato siyang ma-encounter isip nga atong Dios. So, akong gi-welcome ang tanan nga maminaw karon o naminaw karon. ug I encourage you be to be brave in life. We need to be brave so that we can overcome this kind of problems karon nga pangitabo, especially karon nga time, no. So dili na to malikayan nga naay kabalaka, naay kahadlok pa atong isulod sa atong hunahunong kasing-kasing ang Dios nagpabilin o anaa kanato, naguban kanato. So before ta mag-start, akong gi-greet tanan nga mga viewers, especially sa mga kakita niini. Akong gi-greet ang tanan nga taga Davao, taga Lusaon, Jensan, sa Tagum. And we know nga ang Dios nagapadayon pag panalangin kaninyo tanan. Ug sa tanang viewers nga nagtan-aw karon, kung asa man mo dapit, I thank God nga nasayod ko nga ang Dios nagaproteksyon kaninyo. So, before ta mag-start, mag-pray sa ta. Pasalamatan nato ang Dios sa iyang pagkamayos itong kinabuhi. Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, for this great opportunity again that you've given to us as your servant, Lord. We thank you for the word nga mong i-share karon, pinaagi diya kanimo. Lord, giyahi kami, pinagi sa imong balang Espiritu, O God. Your Holy Spirit will be guiding us how we preach, Lord Jesus, your word. We know, Lord Jesus, nga ikaw ang Dios nga buhi nga mo'y naghatag sa tanan nga ani-ani ning kalibutan ug maghatag ka namo sa kinabuhing walay katapusan. We thank you, Lord Jesus, for this opportunity again. And I know, Lord Jesus, nga ikaw Ginoo magapanalangin sa tanang nagatan-aw ug naminaw ni ini nga mga mensahe. Thank you in the mighty name of Jesus we pray. Amen. So, once again, good morning. This morning we will discuss about the fear of God, the power of God versus fear. So, especially karon nga time, no, kuan kay ang kanang word nga fear. Kay halos karon daghan kay nang hadlok or nabalaka sa especially sa ilang kaunon, nabalaka sa ilang finances o sa ilang pinansyal, or bisan gani ang uban na pangbaligya na ilang properties para lang gid makasurvive ani nga kalamidad nga nahitabo karon sa tibuok kalibutan. But kining tanan is nagahatag lang kanato og dugang bitaw nga kung ikaw nasayad sa grasya ug ugma sa Dios, makahatag lang kinig dugang kanato nga kadas isip nga mga katawhan niya. So atong isgutan karon the power of God versus fear. Kinsa gid ang mulabaw sa tuang kinabuhi ug kasing-kasing? Ang gahom ba sa Dios o ang gahom sa kahadlok? Kay ang kahadlok kinsa naghatag ana sa Satanas, no? Ang gihatag sa Dios courage, no, nga ma-overcome nato tanang problema. Pero Satanas mo naghatag kanato kahadlok para dili nato maabot kung unsay gisaad sa Dios kanato. That is why we need to overcome fear, no? So that
so that we can move on in our lives. So ingon diri sa akong i-discuss usa ang fear or pasabot niini. So ang fear is an emotional induced by perceived danger or threat which causes psychological changes and ultimately behavioral changes such as fleeing, hiding, or freezing from perceived traumatic event. So when we feel fear, atong mabati is mo ni imong mabati feel fleeing, hiding, freezing. Amen. So fleeing, kung nabati nimo ang fear, no, kung ang threat diha sa imong kinabuhi, mabati nimo siya, ang imong buhaton is mudagan ka, no? Ang uban og manago ka or mura kag ma-freeze ba tungod sa imong kahadlok. Amen. So mo ning gina-inject ni Satanas kanatong tanan. Kining tulo ka butang, no? Especially karon nga time. Unsa may kulang karon nga time? Finances. No? Ang gusto ni Satanas mahadlok ta para mudagan ta palayo sa Dios. No? Hadlokon ta niya ayaw pangalagad ayaw pag paminaw ana lakaw sa imong trabaho unsa may imong buhaton. Mo na iyahang advantage nga buhaton. Mo take advantage siya sa tuwa para dili nato ma-receive, no? Mudagan ta palayo sa Dios. Ug mo na iyang sugo. In kadalasan kitang tanan mao po ni atong ginatuman. No? Isa pa yun is hiding. Nagtuo ta nga ang Dios kung masuko ka nato. Nga tungod sa atong mga sala, suko siya sa tuwa. Muna atong buhaton manago ta diya sa iyang presensya. Manago ta pero ang pagtago manggod mura bitaw kabantay mo sa ginikanan. Kung gipangita ka sa imong ginikanan and then gitawag ka and then manago noon ka tungod kinadlo ka bunalan. Ang bation sa imong ginikanan mas masuko pag pag-ayo. Ug munay gusto ni Satanas nga buhaton nimo manago ka para mas masuko ang Dios kanimo. Tungod kay nagpagamit ya. So munay gusto i-describe nato karon. Unsa ka importante ang kanang masabtan nato, no? Ang importansya sa nga dili ta dapat mahadlok. So ingon diri sa pulong sa Dios sa Isaiah 41 verse 10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Amen. I will hold you up with my victorious right hand. Muna'y saad sa Dios. No? Ang gusto lang sa Dios nga dili ta mahadlok. Amen. Kung nasayod ta nga ang Dios naa sa atong kinabuhi. Kini nga pandemic karon nga panghitabo, no? Karon nga time. Karon nga panghitabo karon nga time is dili ta mabalaka. Dili ta mahadlok tungod kay kung ang Dios anaa ka nato. Ingon diri ha, don't be afraid for I am with you. Amen. For I am with you. If God is with you, fear does not have time or place in your life. Amen. Ingon pa ni Apostle Paul ako na remember. Mabuhi siya kung sa kahayahay, kaya niya mabuhi. Kung kaya usab niya mabuhi kung wala siya kaunon o wala yung mga kwan. Muna nga gusto sa Dios is masabtan nato ba nga ang material nga mga butang kay mao maginik kadalasan nga atong kabalakan. So ingon diri, for I am with you, kung ang Dios anaa ka nato pinaagi sa bala ang Espiritu Santo,
dili ta dapat look or mabalaka. Don't be discouraged, for I am your God. And if you know your God, dili ha? Ingon siya, don't be discouraged, for I am your God. If kabalo ka o kaila ka sa imong Dios, kay imong gialagaran, ang discouragement walay space sa imong life. Amen? Ang discouragement dili siya magahatag kanim o wala siya place sa imong kinabuhi tungod kay kaila ka sa imong Dios. If you know God, if you know your God, God is your provider, God is your protector. And if you know that, dili mabalaka, dili ka ma-discourage sa imong kinabuhi. Amen? Ingon pa diri, I will strengthen you and help you. Amen? Lig-unon ka sa Dios ug tabangan kaniya. I will hold you up with my victorious right hand. Bisag unsa pa ang nahitabo sa imong kinabuhi. Bisag unsa pa katalagman o trahedya ang nahitabo sa imong kinabuhi. God will make you victorious. Amen. Munang ang fear dapat wala siya part sa imong life. Isip ng Kristohanon. Amen. Kung kaila ka sa imong Dios, no? For kung anaa ang Dios sa imong kinabuhi, fear does not have place within your life. Amen. So, yun diri, the reasons why fear dominate our lives, because we are not secure, we feel no love from God. And that is the truth. Amen? Dili na to mabati ang presensya sa Dios mo nang naay fear sa atong kasing-kasing. Di na to mabati ang gugma sa Dios mo nang ang fear ang kahadlok naga putos kanhato. No? Unsa nga kasing kahadlok sa atong kinabuhi, kahadlok sa umaabot nga mga financial na to, unsa bang mahitabo. Amen? Muna gikahadlokan nato og ginatawag og earthly fear. But ingon pa, na ako yung nabasa sa Facebook, pag shutdown daw sa EBS, daghan kayo ang EBS-PN, daghan kayo ang pag shutdown sa churches, wala gid ni comment nga wala gid ni reklamo. Ito tao kadalasan ay ang atong mga pangunahuna kalibutan ng tanan. Munang dili wala ta makaila sa atong Dios, wala ta nakaila mo nang ang kahadlok naglangkob o naglibot sa atong kinabuhi. Amen. Ug ako ipaila sa inyo ang atong Dios karon. So Romans 8:38. Ingon diri. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Amen? Can you imagine this? No? Walay makaseparate ka nato, no? Sa gugma sa Dios. Kung nasayod ka na, wala gid part ang fear o kahadlok sa imong kasing-kasing. Ingon pa neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Not even the power of hell can separate us from God's love. Excuse me. From God's love. Amen? Can you imagine? Ingon diri, bisan ang kamatayon ug ang kinabuhi, bisan ang anghel ug ang mga demonyo, ang kahadlok sa karong adlaw ug kabalaka ugmang puhon, not even the power of hell can separate us from God's love. That means kung nabilong ka sa Dios, kung nakaila ka sa imong Dios, kung naa siya diha kanimo, walay makaseparate diha kanimo sa gugma sa Dios. That means secure ka. Amen? Secured ka. Muna insured na kadaan.
kung insured ka diri sa kalibutan, kung naa kay insurance diri sa kalibutan, mas importante nga insured ka dito sa gingharian sa Dios. Amen. So mo na pinaka-importante mo na nga kung ang love sa Dios dili mawala o walay makapakuha diya kanimo, that means you need to trust God. You need to obey God. Amen. We need to obey God. Tungod kay ang iyang limitless o unlimited sa tuwang kinabuhi. Liman mo na ingon siya diri ha. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fear for today's nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. Imagine. Ingon pa diri, Romans 39. 8. Ingon power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Mo ni gikasilosan ni Satanas. No? Ingon pa sa pulong sa Dios, kinsam ingon pa sa ni I don't know. Maybe I forgot who says that. Ingon si Paul man yata. Ano siya, kinsa man ako. Ingon si Satanas nga, kinsa man ang unsa man kay importante kanimo ang tao. Nganong gihatagan mo sila ingon ani ka dako nga importansya sa ilang kinabuhi. Amen. So bisan kita wala ta kabalo nga ingon ana ka importante ta para sa Dios. Ingon ana ta niya gihugma. So ingon pa gid riya, kung basahan po usab, no power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus, our Lord. No one. Can you imagine? Amen. Muna'y gusto ipasabot ka nato sa Dios. Muna'y gusto ipakita ka nato sa Dios. Para dili ta mahadlok sa mga mahitabo. Amen? Dili ta mahadlok kung unsa may mga panghitabo. Actually, good news kay no kay naanay cure or naanay vaccine sa COVID-19. But tungod kay kani nga balat nga pandemic is tibuok kalibutan murag lisod pa kay moabot sa tuwa. But soon, I know nga mahitabo gyapon na. Maabot gyapon na kanato. So muna nga ayaw mo kabalaka, ang Dios in control sa tanan. No? Sa unang panahon kung inyong ma-remember ang plague ang pandemic sa sa panahon ni Jesus Christ is kaning sangla. No? Kanang sangla. Wala pa'y tambal na sa una. Apan, sa dihang gihikap sa Dios ni Jesus Christ, ang sanglahon, naayo, fully. Natingala siya nga naayo siya. Ang Dios, walay imposible sa Dios. Amen ba? Ang tanan nga panghitabo karon is naay katuyuan. To restore our faith, to restore our relationship to God. Kinahanglan ta magpabilin sa atong mga panimalay para ta mas masabta na to ang atong kinabuhi. Amen. So, padayon ta. Psalms 23 verse 4. Ingon diri, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. Ang rod man God or ang staff nagpasabot man gud na represent
is a word of God. Amen. Nagpasabot na siya sa pulong sa Dios nga mo'y mag-comfort kanato. Walay bisan kinsa o bisan unsa nga tawo nga makahatag kanatong security or kanato nga nga walay limitasyon. Ang Dios lang ang makahatag niya na kanato. Amen. Ingon pa diri kung basahan pa sa, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. If you know that God is with you, fear does not have any space within your life. Amen. Your rod and your staff, they comfort me. The word of God will always be comfort to you. If God is with you. Bisan pag naatas kalisod, bisan pag naatas sa ingon nga sitwasyon. But God will never forget us. God will never separate us or leave us in this kind of situation. He is love. He loves us. That means He must protect us. Amen? Because He loved us. Amen ba? So, muna giingon sa pulong sa Diyos. And number 2 is the reason why fear dominate our lives. You are not satisfied with what you have in life. Amen? Muna kaduhang kabalaka nga atong mabati. Kaya nga no, tanan tang mga tao, ambot nga nung yunanita. We are not satisfied with what we have. Amen? Dili ta ma-satisfy kung unsay naa ka nato. No? Ingon pa diri, ako'y na kuan example sa kaning dato na kay ka, milyon ang naa sa imong account. Na kay 1 billion sa imong account. No? Tanan assets nimo apil na. Unsay may imong gusto? I-maintain lang or gusto kang mo grow pagid na? Di ba? Pag naa kay makit-an nga mas mulabaw sa imuha, gusto na ko ingon ato ko. Amen. But ang imong kadato is sakto na para sa imuha, para sa imong pamilya, dili na mo magutman. No? Ang kuan man god is wala tay satisfaction sa ato ang kinabuhi. Kung providean ta sa Dios, example, wala kay kuan niya gi-providean ka sa Dios, mo nga pigagkulang ni. Masuko pa ka. Amen. Kung gihatagan kay isa ka sakong bugas, paghurot na pila ka adlaw, suko na ka. Same sa nahitabo sa unang panahon. Sa panahon ni Moises. No? Kung imong imagine, ang Dios nagpalibot-libot sa mga Israelita kay para mabalaan gid niya kung kinsay tinuod nga iyang pasudlon sa iyang promised land. 40 years. No? Duol ra man tang Kanaan, pero nganong 40 years sila naglibot-libot kay ngano ang Dios nagsugo kanila nga magmuna na buhat para mabalaan niya kung kinsay tinuod yun nga iyang pasudlon sa Kanaan. Amen, sa iyang promised land. Ug dito nung makita nga mga tao pag magutman sila, syagit sila sa Dios, suko kay sila. Amen? Suko kay sila gyud sa Ginoo. Ug ka Moises. Mao po na hinahitabo karon. Amen? Kung dili sila providean ni Moises ug sa Dios, magbuhat sila ilang Dios ug suko kay sila sa Dios. Pero sa diyang nangayo sila nga ipaistorya ng Ginoo nga imong kan niya kay ang tingog sa Dios sama sa kilat nga magdahunog ana sila ayon na napaistorya nga Dios. Tungod kay dili nato masabtan ang Dios. Ingon pa gid diri. Kung imo tan-awon sa panahon akong balikon, sa tan-awon nimo sa panahon ni Moises, giprovidean sila mana. No? Mana ana ang Dios kaon mo taman sa hurot ninyo. No? Pero ayaw mo pagtago. Ang uban tungod sa ilang dalo gitaguan nilang uban ug nangadaot ug nasuko ang Dios. Amen. Excuse me.
Og ang Dios naghatag pud og karne, no? Mao gyapon ilang gibuhat. Ang Dios ni provide para kanila. Apan wala sila'y satisfaction. Mao ni nahitabo karon sa mga tao karon dis kalibutan. If you don't kung wala kay dili ka satisfied sa imong life karon, no? That means munay naghatag kanimo kahadlok sa imong kinabuhi. We need to be satisfied with what God give us. No? Kung unsay gihatag sa Dios kanimo, kinahanglan kang masatisfied. But wala ko nag-ingon nga dili ka pwede mangandoy. No? But kung unsay gi-provide sa imo sa Dios karon, be contented on that. Amen? Be contented on that. Kinahanglan ka makontento ni ana. Kay mo na gihatag si provide sa imo sa Ginoo karon. No? Ay kabala ka kay panalanginan ka sa Dios puhon. So ingon diri Hebrews chapter 13 verse 5 ingon, don't love money, be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you. That means God will protect you, God will provide for you, He will never leave you in that kind of situation kung unsa may situation nimo karon. Amen. But unsay lay gusto sa Dios, don't love money. Amen? Don't love money. Amen ba? So, nakoy nakita sa Facebook post. Gani sa Facebook ni siya nakita ako lang gi-save. Ingon diri, sabi nila, money can't buy. Sumasaya naman tayo kapag nabili natin yung gusto natin. Hindi nga lang tayo nakokontento. Amen? So, kaya dapat money can't buy contentment. Sa totoo lang, hindi mo naman kasi talaga kailangan ng maraming pera para lumigaya. Ang kailangan mo lang ay makontento para sumaya. And this is truth. Amen? Tinuod. No? Money can't buy happiness. Pero kung palit ako sa kabutang, lipay ta. Pwede na to ibutang nga money can't buy contentment. No? Dili ta makontento. Bisag unsa kadaghan sa imong kwarta, walay contentment nga mahitabo. Dili ta makontento. Muna ingon diri. Ingon siya diri. Sa totoo lang, hindi mo naman kasi talaga kailangan ng maraming pera para lumigaya. Ang kailangan mo lang ay makontento para sumaya. Ang contentment o kontento ka sa imong kinabuhi para ka mahimong malipayon. Amen? Muni kadalasan nga wala nato ma-practice isip ng mga katawhan sa Dios. Muni nga daghan kay kabalaka nga atong ma-experience o na atong na-experience. Amen? Muni gustong ipakita sa Dios kanato nga dili ta dapat mabalaka o di nato higugmaon ng kwarta. Yung padri sa ikaduhang verse 13 verse 6. Yung diri, so we can say with confidence, the Lord is my shepherd, helper, so I will have no fear. What can I mere people do to me? Amen? Wala tay kahadlok o di ta dapat mahadlok unsa may mahitabo sa tuwa. O unsay buhaton sa mga tao kanato. Munay gusto ipasabot sa Dios kanato. So ang security naa sa ato. Amen? Secured ka diha sa gugma sa Dios. God will help you. O He is our helper. No? Dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan, dili ka niya talikdan, tabangan ka niya kung naglisod ka. Same sa picture nga akong ipakita dinhi karon. Dili ta niya pasagdan. Ug mo nay gusto ipasabot sa Dios kanato karon nga kabuntagon. I hope nga naamoy nasabtan sa mensahe sa Dios. Especially sa atong gi-discuss karon, the power of God versus fear. Fear. And
pasagda nato nga mag-lead ka nato ang gahom o ang gahom sa Dios sa atong kinabuhi. If you allow God to manifest within your life, sultihan ta mo sinuon, God will provide anything nga atong gikinahanglan. Ayaw mo kabalak, ayaw mo ka undang sa inyong mga pangandoy. Dream. But ayaw ninyo hugugma ang kwarta. Amen? Ayaw i-allow nga ang atong feelings or emotion mo'y mag-lead ka nato sa inguna ang situation. Kinahanglan ang Dios ang mag-lead ka nato ug siya ang magdumala ka nato. Ug atong ma-achieve tanan nga iyang gihatag nga opportunity ang tanang pangandoy nga atong gipangandoy ihatag na sa Dios. Pero you need to be mature. Amen? We need to be mature. We need to be satisfied with what we have right now. Karon nga time. Kung sa'y nasa tuwa karon, kung nakay 1,000, be satisfied and be happy. Amen? Kung nakay 100,000 sa imong account, be satisfied, be happy. 1 million, 2 million, 5 million, unsa pa diha? Be happy. No? Be satisfied. Kung hatagan pa ka sa Dios, ay pasalamat ka sa Dios. Amen? Tungod kay ang Dios dili ta niya pasagdan. Di ta niya biyaan kung bisag piso ra na sa imong bulsa, God will provide sa tanan nimong panginahanglan. And we experience that. Experience mo na bisan wala na may kwarta. Pero tingala mi nganong naagya poy mohitabo na naagya poy mo provide sa among pagkaon tungod kay ang Dios naa naminaw nagtan-aw sa imong kinabuhi. And He is testing you para sa pag-abot nato sa time nga mobalik ta diha nga mobalik siya kuwaon ta niya o isulod ta niya sa iyang saad nga mao gingharian sa Dios. Andam ta. Amen ba? So mo lang karon mo lang na ang Ginoo magapanalangin. I hope nga naamoy nasabtan sa mensahe sa Dios karon nga buntagon. We appreciated nga nami tan-aw mo karon. I appreciated tanang nagtan-aw karon ug the view karon sa mensahe sa Dios morning devotion. I hope nga ang Dios magapanalangin kaninyo, magaproteksyon kaninyo, magagiya kaninyo. And He is our provider, protector. Amen? So, ang Ginoo magapanalangin na before ta mag-end, magampo sa ta. Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, for this great opportunity nga sa pagtapos na pandili po sa among kinabuhi, Ginoo, nga magpadayon ka, magpadayag sa among kinabuhi kasing-kasing, Ginoo, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus, for this wonderful morning nga imong gihatag kanamo na pag-usab. Especially, Ginoo, Lord, ug mga adlaw, Lord, sa among fellowship, Sunday fellowship, Lord Jesus. We are great, we are happy, Lord Jesus, nga ikaw, Ginoo, magdumala sa kinabuhi. Salamat o Dios. Ikaw, Ginoo Lord, magagiya ka namo karon nga kabuntagon hangtod, Ginoo, sa among pagtulog unyang gabi. Salamat o Dios sa proteksyon, sa provision sa tanan, Ginoo Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. So God bless. I hope nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo. God bless you all. Stay safe. Stay at home. God bless.